Naalala niyo pa ba ang batang sumikat at nagpaiyak sa marami? Ang kwento ni Jiro Manyo ay tungkol sa isang batang mahirap na biglang sumikat dahil sa kakaibang talento sa pag-arte, pero kalaunan ay dumaan sa matinding pagsubok sa tunay na buhay. Buhay noon at ngayon ni Jiro Manyo, ang bata na minahal ng buong Pilipinas at ang kwentong hindi alam ng marami. Sa mundo ng showbiz, may mga batang artista na mabilis sumikat, pero mas mabilis ding nawawala sa spotlight. Pero kakaiba ang kwento ni Jiro Manyo dahil minsan, hindi lang talento ang kalaban sa buhay, kundi ang mismong realidad na hindi kayang takasan kahit gaano ka pa kasikat. Isang batang lalaki na minsang pinapurihan ng buong bansa, isang aktor na nag-uwi ng pinakamataas na parangal sa pelikula habang bata pa lang, at isang pangalang halos lahat ng Pilipino ay nakilala noon. Pero dumating ang panahon na bigla siyang nawala. Ang dating batang hinahangaan sa telebisyon at pelikula, napalitan ng mga balitang masakit pakinggan, mga larawan sa kalsada, mga tanong kung anong nangyari. At isang tanong na hanggang ngayon ay patuloy na bumabalik sa isip ang marami. Ano nga ba talaga ang nangyari kay Jiro Manyo? Pero bago tayo magsimula, kung isa ka sa tagahanga noon ni Jiro Manyo, baka pwedeng palike ng video at mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat po. Ito ang buong kwento ng kanyang buhay mula sa simpleng simula sa matinding pagsikat hanggang sa mga pagsubok na halos sumira sa kanyang pangalan at ang kanyang buhay ngayon. Bago pa man siya makilala sa mundo ng pelikula, isa lamang simpleng batang lalaki si Jiro na lumaki sa hirap. Ipinanganak siya bilang Jiro Katakura noong July 30th, 1992 sa Maynila. May dugong Japanese ang kanyang ama, pero halos hindi niya ito nakilala. Bata pa lang siya, iniwan na sila ng kanyang ama, kaya lumaki siya sa piling ng kanyang ina at mga kapatid. Hindi marangya ang kanilang buhay. Katulad ng maraming batang Pilipino na lumaki sa hirap, maaga niyang naranasan ang realidad ng buhay, yung tipong kailangan mong matutong maging matibay kahit bata ka pa lang. Pero sa gitna ng kahirapan, may isang bagay na napansin ng mga taong nasa paligid niya. May kakaiba sa batang ito. May natural siyang karisma, may emosyon sa mata. At higit sa lahat, may talento siyang umarte na bihirang makita kahit sa mga matatandang aktor. Hindi nagtagal, nadiskubre siya ng mga talent scout. Dito nagsimula ang kanyang pagpasok sa showbiz, isang mundong magbabago sa kanyang buhay ng tuluyan. Unang nakilala si Jiro Manyo sa mga maliliit na role sa pelikula at telebisyon noong early 2000s. Sa panahong iyon, maraming child actor sa industriya, pero mabilis napansin ng mga direktor at producer na kakaiba ang kanyang acting ability. Hindi siya yung tipikal na batang umaarte lang dahil cute. Kapag umiyak siya sa eksena, parang totoo. Kapag nagpakita siya ng lungkot o galit, ramdam ng mga manonood. Dahil dito, sunod-sunod ang naging proyekto niya. Lumabas siya sa ilang pelikula na agad nagpatunay na hindi siya basta child actor lang. Isa sa mga pinakaunang pelikula na nagpakita ng kanyang galing ay ang Magnifico, isang pelikulang nag-iwan ng matinding marka sa puso ng mga manonood. Sa pelikulang iyon, ginampanan niya ang papel ng isang batang lalaki na lumalaki sa hirap pero patuloy na nagmamahal sa kanyang pamilya. Simple lang ang kwento, pero ang pagganap ni Jiro, hindi simple. Napakalalim, napakatotoo, at doon nagsimula ang kanyang tunay na pagsikat. Hindi lang basta sumikat si Jiro Manyo. Sa murang edad, nagawa niya ang isang bagay na bihirang mangyari kahit sa mga veteranong aktor. Nanalo siya ng Best Actor sa Metro Manila Film Festival para sa pelikulang Magnifico. Isipin mo iyon, isang batang aktor nanalo laban sa mga matatandang artista. Hindi lang iyon, siya rin ang isa sa pinakabatang nanalo ng Best Actor sa kasaysayan ng Philippine cinema. Para sa maraming kritiko, si Jiro Manyo ay isang prodigy. Isang batang may kakaibang talento na maaaring maging isa sa pinakamalaking aktor ng kanyang henerasyon. Dahil sa tagumpay na iyon, dumami pa ang kanyang proyekto. Lumabas siya sa iba't ibang pelikula at teleserye. Nakatrabaho niya ang ilan sa pinakamalalaking pangalan sa industriya. At sa bawat proyekto, mas lalong napapatunayan na hindi aksidente ang kanyang talento. Pero tulad ng maraming batang pumasok sa showbiz ng maaga, may kapalit ang mabilis na pagsikat. Habang tumatanda si Jiro, unti-unti ring nagbabago ang kanyang buhay. Ang mundo ng showbiz ay hindi madaling pasukin, lalo na kung bata ka pa lang nang magsimula. May pressure,
may expectations, at may mga personal na problema na minsan ay hindi nakikita ng publiko. Dumating ang panahon na nabawasan ang kanyang mga proyekto. Ang batang dating laging nasa harap ng kamera, unti-unting nawala sa spotlight. At pagkatapos nito nagsimulang lumabas ang mga balita na ikinagulat ng marami. Noong mga sumunod na taon, kumalat ang mga ulat tungkol sa kanyang personal na problema. May mga pagkakataon na nakita siyang gumagala sa kalsada. May mga balita tungkol sa kanyang kalagayan na nagdulot ng pag-aalala sa mga dating tagahanga. Para sa maraming Pilipino, masakit itong makita. Dahil ang batang minsang pinapurihan ng buong bansa, tila nahihirapan na ngayon sa sariling laban. Isa sa mga pinakamatinding pangyayari ay noong 2015 nang matagpuan siyang naglalakad sa Terminal 3 at tila nangangailangan ng tulong. Ang eksenang iyon ay mabilis kumalat sa media. Maraming tao ang nagtanong, nasaan na ang batang artista na minsang nagpaiyak sa buong Pilipinas? Sa kabutihang palad, may mga taong tumulong sa kanya. Isa sa mga tumulong sa kanyang rehabilitasyon ay ang aktres na si Ai Ai de las Alas na nagpakita ng malasakit upang matulungan siyang makabangon. Dinala siya sa rehabilitation program upang matulungan siyang makabalik sa maayos na kalagayan. Ang mga sumunod na taon ay naging tahimik para kay Jiro Manyo. Hindi na siya gaanong nakikita sa telebisyon. Wala na ring masyadong balita tungkol sa kanyang showbiz career. Pero para sa mga tunay na nakakaalala sa kanyang talento, hindi kailanman nawala ang respeto sa kanyang ginawa sa industriya. Dahil sa murang edad, nagawa niyang mag-iwan ng marka na hindi madaling makalimutan. Hanggang ngayon, kapag pinag-uusapan ang pinakamahusay na child actor sa Pilipinas, palaging nababanggit ang kanyang pangalan. Ang pelikulang Magnifico ay patuloy pa ring itinuturing na isa sa pinakamahusay na pelikulang Pilipino. At ang kanyang performance doon ay nananatiling isa sa pinaka-emotional na acting performances sa kasaysayan ng local cinema. Ngayon, mas tahimik ang buhay ni Jiro Manyo. Hindi na siya aktibo sa showbiz tulad ng dati. Mas pinipili niyang mamuhay ng malayo sa spotlight. Para sa ilang tao, maaaring ito ay isang malungkot na kwento. Pero para sa iba, ito ay kwento ng isang taong dumaan sa matinding pagsubok at patuloy na lumalaban para sa sarili niyang buhay. Dahil sa likod ng bawat artista na nakikita natin sa screen, may totoong tao. May mga laban na hindi napapanood sa telebisyon. May mga sugat na hindi nakikita ng kamera. At minsan, ang pinakamalaking tagumpay ay hindi ang pagiging sikat, kundi ang patuloy na pagbangon kahit ilang beses ka nang nadapa. Ang kwento ni Jiro Manyo ay isa sa mga paalala kung gaano ka-unpredictable ang buhay, lalo na sa mundo ng showbiz. Sa industriya kung saan mabilis ang pagsikat at mas mabilis ang paglimot, maraming artista ang dumaan sa parehong landas. May mga naging matagumpay hanggang sa pagtanda, may mga tuluyang nawala sa eksena, at may ilan tulad ni Jiro na dumaan sa napakalalim na pagsubok bago muling makahanap ng direksyon sa buhay. Kapag binalikan ng maraming Pilipino ang pelikulang Magnifico, hindi lang nila nakikita ang isang batang aktor na mahusay umarte. Nakikita nila ang isang batang may puso, isang batang kayang ipakita ang emosyon na kahit mga veteranong artista ay hirap abutin. Maraming film critics ang nagsabi noon na si Jiro Manyo ay may talento na bihirang makita sa isang child actor. Hindi siya umaarte lang para sa kamera, para bang bawat eksena ay nanggagaling sa tunay na emosyon. At marahil iyon ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, kahit matagal na siyang wala sa spotlight, hindi pa rin siya tuluyang nakakalimutan ng mga manonood. Pero higit pa sa kanyang mga pelikula, ang kanyang kwento ay naging simbolo ng isang mas malaking realidad, na kahit ang mga taong nakikita nating matagumpay sa telebisyon ay may mga laban din na hindi natin nakikita. May mga gabi ng pagdududa, may mga panahong pakiramdam nila ay nag-iisa sila, at may mga pagkakataon na kailangan nilang magsimula muli mula sa simula. Ang pinakamahalagang bahagi ng kwento ni Jiro ay hindi lamang ang kanyang pagsikat bilang batang aktor, hindi rin lamang ang mga problemang kanyang pinagdaanan, kundi ang katotohanang sa kabila ng lahat ng iyon, patuloy pa rin ang kanyang buhay. Dahil minsan, ang tunay na sukatan ng isang tao ay hindi kung gaano siya kataas umabot, kundi kung paano siya bumangon matapos bumagsak. At kung may isang bagay na maiiwan sa kasaysayan ng Philippine cinema tungkol kay Jiro Manyo, iyon ay ang alaala ng isang batang aktor na minsang nagpaluha sa buong bansa. Isang batang nagpapaalala sa atin na ang talento, kapag totoo, ay hindi kailanman tuluyang nawawala.
At marahil balang araw kung papalarin ang panahon at pagkakataon, maaaring makita muli ng publiko si Jiro Manio, hindi na bilang batang aktor ng Magnifico, kundi bilang isang taong dumaan sa dilim ng buhay at nakahanap ng bagong liwanag. Dahil sa bawat kwento ng pagkawala, may posibilidad pa rin ng pagbabalik. At sa bawat pagbagsak, may pagkakataon pa rin magsimula muli. Kung gusto mo ng mga ganitong kwento, huwag kalimutang mag-comment at mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat sa panunood.